Good day, everyone. For this video, I will be discussing all about geometric transformation. So ano nga ba yung mga geometric transformation natin? So we have four geometric transformation. So first, we have translation. Second, rotation. Third, reflection. And fourth, we have dilation. So we have four geometric transformation. Now, geometric transformation of shapes is a change of its size. So when we say change of its size, ito yung tinatawag nating dilation. Okay? So, mamaya ipapakita ko pa yung terms ng mga definitions ng mga terms natin ng mga geometric transformation natin. Orientation. Pag sinabi nating orientation, yung ikot, so it is a rotation or position. When we say position, it's either yung reflection natin or yung translation natin. Okay? Following certain techniques in mathematics, the original shape is called object. So, ang original shape ay tawag daw ay object while yung new shape natin o yung last shape na natin is called an image. Okay, ulitin ko. Pag original object, pag new shape na image o yung last shape na is image. Many objects around us are said to be symmetrical, and this symmetry resulted from geometric transformation. Some of the basic geometric transformations are as follows. We have translation, rotation, reflection, and dilation. Okay, isa-isahin natin. First, we have translation. Translation is a transformation of an object where every point of it moves a fixed distance in a given direction. So, ang focus lang natin, ayan, moves a fixed distance. So, meron tayo ditong triangle ABC, itong naka-red. Now, itong focus lang tayo dito sa A. Napapansin ninyo na yung A natin, tumaas siya. So, we have 1, 2, 3. So, 3 units upward yung tinaas niya. Then, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. And 5 units to the left. Okay? Yan yung sa point A. Ay, syempre, kung ano yung translation ng point A, yun din yung magiging translation ng point B and point C. Okay? So, yan yung ibig sabihin ng translation. Parang nag-slide lang or panibago lang yung kanyang location. Okay? When we say translation. Next, we have the rotation. Okay? Hindi na bago sa inyo itong word na ito. When we say rotation, ang root word niya ay rotate. Okay? Umikot. Now, itong nasa baba ay guidelines. Okay? Ang activity ko lang, it's either 90 degrees counterclockwise rotation around the origin. We have 180 degrees and 270 degrees. Tignan natin itong part na ito. Ngayon, sa 90 degrees daw, kapag meron tayong xy, syempre, coordinates, it composed of x value and y value. Now, ang magiging image niya, di ba, sabi natin kanina, object yung original and image yung panibagong shape. So, yung x value na natin ay yung magiging negative y na natin. Okay, so naiba yung kanyang number and naiba din yung kanyang sign. While dun sa y naman natin, wag niyong baguhin yung sign ng x value natin. That is just for 90 degrees counterclockwise rotation. Now, for 180 degrees rotation, so as you can see, anong napapansin nyo dun sa guidelines natin? Dinagdagan lang ng negative yung ating coordinates. Okay? So, negative sa x and negative din sa y. Okay? So, lalagyan natin ng both negative. And next, we have the 270 degrees. Okay? So, meron tayong xy. So, yan. Imbis na para lang siyang 90 degrees, but
instead of sa y siya magbabago ng sign, doon na tayo sa x magbabago ng sign. Okay? So, mamaya gagamitin natin yang guidelines sa pagkuha ng geometric transformation ng isang shape. Pangatlo, we have the reflection. Reflection is a transformation of an object where every point of it and its image are of the same distance from the line of the symmetry. Glide reflection is a composition of translation and reflection in a line parallel to the direction of the translation. Now, mag-focus lang dito tayo sa pangalawang image natin. I should say illustration. Now, kung ito yung object natin, so yung original, then as you can see, it is reflected across y-axis. So meron siyang reflection. Yung reflection, parang tinatawag natin itong mirrored, okay? So, syempre, pag tumingin ka sa salamin, kapag lumapit ka sa salamin, lalapit din yung reflection mo. Okay, magtaka naman kayo kung lumapit kayo sa mirror, lalayo yung reflection ninyo. Okay? So kung gaano kalayo dapat kayo sa isang mirror, ganun din yung kalayo ng reflection ninyo sa mirror na yon. Then, yung nasa baba naman ay reflected siya sa x-axis natin. Okay? So, hindi na ako magbibigay ng example na reflected siya sa isang equation. Okay? So, for example, we have, I think this is y is equal to x minus 2. Okay? So, hindi na ako magbibigay ng ganitong formula. It's either reflected across y axis or x axis na lang. And last, geometric transformation, we have the dilation. Now, common word na rin ito, but may misconception kasi when we say dilation. Kasi yung ibang estudyante, kapag narinig nila yung word na dilation, lumiliit yung isang bagay. Hindi. So, resizing to either reduce or enlarge. Okay? So, pwedeng lumiit, pwede ring lumaki. That's dilation. Okay? So, for example, here, as you can see, meron tayong malaking triangle. Ayan. So, yung triangle na yan. So, kapag dinilate siya natin siya ng, ay, so, sorry pala, ang object pala natin ay yung itong red. Okay? So, kapag nag-scale factor tayo ng 2, so, lumaki yung ating triangle. So, paano natin malalaman kung lalaki or liliit yung isang object natin? Kung ang scale factor natin is less than 1, so mas mababa sa 1, it is the object will become smaller. But if ang scale factor natin ay greater than 1, mas malaki sa 1, magkakaroon tayo ng mas malaking object. And kung ang scale factor natin ay equal sa 1, the same yung kanyang sukat. Okay? So that's the four geometric transformation. Supposed to be, we have this example. So given niya is triangle with vertices, A is located at 1, 1, B is located at 3, 1, and C is located at 2, 4. Tapos yan yung mga tasks natin. We need to translate, rotate, reflect, and dilate. Okay. So first thing you need to do, of course, i-plot nyo itong object natin. So we have 1, 1. So this is point A. Next, it should be capital letter kasi capital letter yung given. Susunod, 3, 1 and 2, 4. This 2, 4. So this is B, this is C. So yan yung object natin. Wait lang, sorry. Ayan. So, yan yung object natin. So, yan yung original shape natin. So, first thing we need to do, ibahan ko ng color, we need to translate 5 units to the right and 3 units upward. Now, when we say right, um, is it kaliwa or kanan? It is pakanan. So, paganyan yan. Now, kung horizontal or sleeping line sa mga bata, so kung horizontal line yung ating movement, so ito ay pang x-axis. Okay?
we have 3 units upward. Okay? When we say upward, so ito naman ay y axis. Ngayon, we have right and meron tayong upward. Now, kapag meron tayong right papunta sa kanan, it is a positive, magpa-plus tayo sa x value. Now, we have upward, pataas. So, magpa-plus naman tayo sa y value. If we have, sabihin na natin ang A natin is 1, 1, B natin is 3, 1, and C natin is 2, 4. So, after the translation, so, ano na yung magiging position ng A, B, and C natin. Sabi ko nga natin kanina, magpa-plus tayo ng 5 sa X value and magpa-plus naman tayo ng 3 sa Y value. So, parang 1 plus 5 and 3, 1 plus 3. So, we have 5 plus 1 is 6, 1 plus 3 is 4. Okay? So, 6, 4 na yung A natin. Next, mamaya na natin i-locate. B, 5 plus 3, we have 8. Next, 3 plus 1, we have 4 also. And last, we have 2 plus 5, 7. 4 plus 3, we have 7. So, yan na yung magiging position ng ating triangle. So, A is 6, 4. Nasaan yung 6, 4? So, nandito na yung point A natin. Point B, we have 8, 4. B, that is our B. And point C, 7, 7. So, 1. Okay, nandito. So, yan na yung image natin after the translation. So, as you can see, hindi naman lumaki yung triangle natin na iba lang ng location. Okay, that is translation. Next, di pa tayo tapos. We have the rotation. Now, may guidelines tayo for rotation. So, 180 degrees. Punta lang tayo kanina. So, kapag meron tayong 180 degrees, ito yung kukunin natin. So, meron tayong xy magiging negative x and negative y. So, dadagdagan lang natin ito ng negative. Kunyari, sabihin na natin ang point D natin is negative 1, 4. Kung i-rotate natin siya ng 180 degrees, magiging positive 1, negative 4. Siyempre, yung negative sa negative 1 times negative dito sa rotation natin, so negative times negative is positive. That is just an example. So, let me erase this. So, rotation, ang A na natin, we have negative 6, negative 4. Next, B, lagyan nyo lang ng negative. Negative 8, negative 4. C, negative 7, negative 7. Okay? So, nasaan na yung triangle natin? Negative 6, negative 4. Negative 6, negative 4. Nandito sa quadrant 3. Next, negative 6, negative 4. Negative 8, negative 4. And last, negative 7, negative 7. So, yan na yung magiging, sorry, bakit ng ano ko? So, 1, 2, 3. So, hindi pa rin napalitan yung size ng ating triangle, pero naiba lang yung position ng mga points natin. This is 8. Wait lang. This is B. This is A, not C. This is A and this is C. So as you can see, nabaligtad na yung triangle natin kasi na-rotate natin siya ng 180 degrees about the origin. Okay, next we have the reflection. Okay, so pwedeng sa baba na tayo. We have reflection. So, when we say reflection across y-axis, so ibig sabihin lang yan, magkakaroon tayo ng mirror dito sa y-axis natin. Tingnan natin ngayon yung A natin. So, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ganun din yung nasa kaliwa. 1, 2, 3, 4, 5,
6. So, nandito na yung point A natin. Ngayon, i-erase ko to. Dito sa kulay green natin na triangle, ano yung coordinates kaya ng ating point A? Yun, ayun na yun. So we have -6, -4. Okay? So dito sa point A natin, dito sa baba, sa quadrant 4, so ano na kayo magiging coordinate niya? We have 6, -4. Now, when comparing these two coordinates, ano yung nabago dun sa mga sign ng ating values? Saan lang siya nabago? Dun sa x value natin. So, ibig sabihin lang yan, so, pwedeng ilagay ko natin siya dito, a is 6, -4. Okay? So, ibig sabihin lang niya, kapag re-reflect tayo sa y-axis, yung x value ang naiiba. Not naiiba. Naiiba yung kanyang sign ng x value. Of course, kapag x-axis naman yung ating reflection, yung y value, sign ng y value ang ma-change or maiiba. Okay? So, ulitin ko lang, kapag kapag y-axis, reflected across y-axis, x value yung naiibang side. Then kapag x-axis naman, y value. Erase ko lang ito. Okay. So, if we have -8, -4 as our B dun sa rotation, magkakaroon tayo ng 8, -4. And our C, we have 7, -7. So, nasan dyan ng 8, -4? Nandito, B and C. So, ayan. So, as you can see, ang pinakamalapit na point dun sa y-axis natin ay yung A instead of yung B. So, ganun din dapat yung position ng ating point. So, as you can see, mas malapit yung point A dun sa mirror natin than point B. So, ganun ang reflection. And lastly, that is point C. Last na tayo, we have the dilation. Okay? Dilation. Ano yung scale factor natin? We have 1.5. When we say 1.5, liliit or lalaki, we have a bigger image. Okay? Kasi it is greater than 1. Okay? So, A. Now, ano naman yung gagawin natin dyan sa dilation? Now, sa dilation, dito na lang, sa dilation, magmo-multiply lang i-multiply lang natin yung scale factor dun sa ating x value and y value. So, x times 1.5 and y times 1.5. Okay? So, sa A natin, we have -6 times 1.5 on your calculator. Meron tayong 9. So, this is blue. So, we have 9. -4 times 1.5, we have -6. Sa B, 8 times 1.5, 12. Sorry, i-X ko lang to. Keep natin and yan. So, -4 times 1.5, it is also -6. And C, last, 7 times 1.5, we have 10.5. And yung Y, 10.5. And yung -7, negative 10.5 also. So, -10.5. So, ano na natin, i-locate na natin. So, 9, -6. So, nasan yung 9, -6? So, 9, -6 nandito. That is our A. Sa B, we have 12, -6. Ayan. That is B.
C, 10.5, nasa gitna ng 10 and 11, negative 10.5. Negative 10.5. So, nandito. So, this is our C. Then, connect yung lines natin. So, mapapansin ninyo na lumaki yung triangle natin. Then, I need yung kanyang coordinates ng image natin. Okay, yung final shape natin. Okay, so we have A is 9 negative 6, B is located at 12 negative 6, and C is 10.5 negative 10.5. That is example number 1. How about kung may trapezoid naman tayo? So, locate muna natin itong given natin. We have 0, 0, 4, 0, 3, 2. Nandito. And 1. Nasaan yung 1, 2? So, meron tayong trapezoid. We have P, Q, nasaan yung R? 3, 2, R, S. Okay. Trapezoid, P, Q, R, S. First, translate the trapezoid 6 units up and 2 units left. Okay, up. So meron tayong plus sa y-axis. 2 units left. So meron tayong minus sa x-axis. So unahin natin ang x value. So if we have an original of p is 0, 0, q we have 4, 0, pqr 3, 2, s we have 1, 2. So, magiging sa translation part, translation, so P now will become, so sa P, 0 - 2, negative 2, 0 + 6, 6. Sa Q, 4 - 2, 2, 0 + 6, 6. Sa R, 3 - 2, 1, 2 plus 6, 2 plus 6, 8. S, 1 minus 2, negative 1. And 2 plus 6, we have 8. So let us locate that. Negative 2, negative 2, negative 2, 6. Negative 2, 6 ang taas. So yan. That is our point A. 2, 6. So we have 2, 6 is our point B. 1, 8. This is point R. And point S is negative 1, 8. So this is our, bakit A? B. Sorry, it should be P, Q, R, S. Okay, so yan na yung magiging trapezoid natin after the translation. Next, we have the rotation or rotate. Rotate na lang. So, rotate. So, we have P, Q, R, S. So, 90 degrees. Tingnan natin yung guidelines natin kanina. So, when we say 90 degrees, so yung x, y magiging negative y, x. Okay, negative y, x. So, magiging negative y, x. So yung P, magkakaroon tayo ng negative 6, correct? Negative 2. Hindi natin babaguhin yung sign ng X. Sa Q naman, negative 6, 2, correct? R, negative 8, 1. And last, negative 8, negative 1. That's after the rotation. Okay, 90 degrees. So, may mali ba? Tingnan natin kapag plinat na natin. So, negative 6, negative 2, point P, negative 6, 2, point Q, negative 8, 1, that is
point R, bakit ang sobrang layo? And negative 8, negative 1. Okay, so hindi naman nabago yung shape natin. So tama pa rin yung rotation part natin. This is S. Next, malapit na tayo. Reflection. Saan? Anong axis? This is P, Q, R, S. So, anong axis? We have the x-axis. So, itong part, nasan yung x-axis? Ayan, dito mismo. Okay? So, tingnan natin. Di ba sabi natin kanina pag x-axis, ang mapapalitan lang ay yung sign ng y value. So, meron tayong y value. Palitan nyo lang yung sign niya. Negative 6, it should be positive 2. Next, negative 6, negative 2. Next, um, negative 8, negative 1. And last, we have negative 8, positive 1. So as you can see, nag-collide yung dalawang image natin ng rotation and reflection. But on your activity, hindi ako magbibigay ng mga shape na nag-collide sa isa. Okay, so nasan yung P natin ngayon? Negative 6, negative 2, negative 6, 2, okay? So ito ay P na natin, okay? Yung Q natin kanina, P na natin ngayon. Of course, yung P natin kanina, Q na natin ngayon. Next, yung S natin kanina, it is our R. And yung R natin ngayon, we have S. Ulitin ko, sa activity ninyo, hindi ako magbibigay ng nag-collide yung mga geometric transformation natin. And lastly, we have to dilate the figure from the origin using the scale factor of 2. Since may scale factor of 2 tayo, scale factor of 2, lumaki or lumiit? So, lumaki ulit yung trapezoid natin. So, times 2 nyo lang lahat. We have negative 12, 4, negative 12, negative 4, negative 16, I should say, negative 16, negative 2, and negative 16, positive 2. Wait, may negative, positive 2. So, let us locate to negative 12, 4. So, nandito. So, that is, sabi na nating point P, negative 12, negative 4. So, nandito. So, this is point Q, 16. Since hanggang 12 na sabi na natin 13, 14, 15, 16. 12, 13, 14, 15, 16. So itong last na last na slash natin is 16. So syempre hindi consistency yung spacing ng number line ko. So nandyan ang negative 16, 12, negative 16, negative 2. So nandito. And negative 16, negative 2. Ay, negative, wait lang. PQR. R natin is negative 8, negative 1. Ay, so mali yung number ko kanina. So, let us erase this. So, yung sa green natin, yung rotation, R natin is negative 8, 1. Negative 8, 1, this is R. This is S. So, pagdating sa, that is green rotation, that is R, S. Then, pagdating sa reflection, negative 8, negative 1 is R, then ito ay S. So, this is, nasan yung R natin na bago? Nasa baba. Tama? So, yan, and S. So, paano ko nakita na mali yung sagot natin kanina sa pag-label? Kasi, as you can see, dapat pagdating sa dilation, hindi pa rin dapat magbabago yung positioning ng ating mga labels. So, kung P papunta sa Q,
Yung Q papunta sa R, yung R papunta sa S, tapos yung S papunta sa P. So, ganun dapat yung ating um, positioning ng label natin. So, this is after the dilation. Okay? So, ito dapat ang makita ko as your coordinates ng image natin. Okay? So, that's how to graph yung isang shape using the four geometric transformation. We have translation, rotation, reflection, and dilation. That's all, and thank you for listening.